Wala dapat sakit-sakit. Ginusto mo yan. Masarap lumandi at gumawa ng bata, kaya huwag kang aaray-aray. Sa bagay, mas masakit talaga kapag hindi ka man lamang masasamahan ng ama ng bata sa oras na kailangan mo siya. Ganyan talaga ang nangyayari sa mga kabit na katulad mo. Anong ginagawa mo? Bakit lalong sumakit ang tiyan ko? At anong sinasabi niyo? Sino nagsabing kabit ako, ha? Hindi ka ba kabit? Sa bagay, feeling mo nga pala ikaw ang asawa. Kaya pala kung makapagdiman ka sa asawa ko, sobra-sobra. Ano? Ako pang mag-a-adjust sa'yo? Wala na akong pakialam sa sasabihin mo, Melvin. Durog na ako sa kasinungalingan at kataksilan mo. Kahit ilang beses ka pang humingi ng tawad, hindi mo na mabubuo to. Kung mali ang hindi magpatawad, buong puso kong tatanggapin ang aking pagkakasala. Magsama kayo ng kabit mo. Mula sa araw na ito, tinatapos ko ng ugnayan natin bilang mag-asawa. Huwag ka nang aapak sa bahay ko. Huwag ka mag-alala. Ipapadala ko kay tatay ang mga gamit mo. Sana maging masaya ka sa bago mong pamilya. Hindi. Asawa ko. Hindi ko kaya. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Huwag mo naman gawin sa akin to. Nagmamakaawa ako sa iyo. Taon 1900, 1974, Sikihor. Bandang 5:00 na ng hapon, bakas na ang pagod sa mukha ni Rachel na noon ay galing sa kabilang baryo. May pinaanak kasi siya roon. Dahil hindi na kaya pang maglakad ng kanyang ina na si Lola Conchita, siya na ang humalili sa pagpunta sa mga karatig barangay kapag mayroong nanganganak. Nang makarating siya sa may sentro ng barangay na yon, ay umupo siya sa tapat ng tindahan ni Kiara. Napangiti pa siya nang mapansin na malaki na ang inilago ng tindahan noon. Lumabas naman ang babae sa kanilang bahay at nang makita si Rachel ay agad niyang nilapitan yon. Rachel, ikaw pa na yan? Kumusta? Mukhang pagod na pagod ka. Sinabi mo pa, paupo muna at medyo malayo-layo yung nilakad ko. Ang tiyaga mo rin talaga, no? Pareho kayo ng asawa mo, masipag at talaga namang matulungin. Pareho kayong abala sa pagkayod. Buti may panahon pa kayo para sa isa't isa. Halos araw-araw may nanganganak na kailangan mong puntahan. Sa awa ng Diyos, kahit gaano kami kaabala, nakakapaglaan pa rin kami ng oras para sa isa't isa. Lalo na sa nag-iisa naming anak. Sa asawa mo? Aba, syempre naman. Alam mo, isa yan sa ipinagpapasalamat ko sa Diyos, Kiara, kasi meron akong mabait at responsableng asawa. Sa loob ng mahigit 10 taon na naming pagsasama, wala talagang nagbago mula nung maikasal kami. Aba, mabuti naman kung ganon. Alam mo naman ang ibang kalalakihan, kapag nakukulangan, naghahanap ng iba, katulad ng mga lintik na karelasyon ko noon. Ikaw naman kasi, parang wala kang kadala-dala. Hindi lang 1, 3 beses kang iniwan ng tatay ng mga nakarelasyon mo. Yan, bago na naman. Matinuban tatay niyan. Aba, huwag ka nang papayag na tatakbuhan ka na naman yan, ha? Huwag ka mag-alala. Kung sa kabaitan at pagiging responsable lang naman, wala akong masabi. Ang totoo, sa kanya ko lang naramdaman ng totoong pagmamahal. Siya yung lalaki na nakakaunawa at tumanggap ng buong-buo ng nakaraan ko. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako para sa'yo. At saka, isipin mo na lang na kapag nagsilakihan yung mga anak mo, masasabi mong maswerte ka na itaguyod mo silang mag-isa. Salamat. Alam mo, buti na lang talaga yung tatay nitong bunso ko. Mahal niya lahat ng mga anak ko. Kaya wala na rin talaga ako mahihiling pa kundi maging mas matibay pa ang relasyon namin. Tama yan. Huwag mo nang hayaang mawala pa sa'yo. Talian mo kung kinakailangan. O siya, pabili ako ng tinapay at biskwit. Siguradong manghihingi ng pasalubong ang anak ko. Alam mo naman, ang layo ng mga tindahan dun sa may amin. Kumusta na pala yung anak ninyo? Ayaw niyo bang sundan? Wala tuloy kalaro. Pwede pa naman kung gugustuhin ko. Pinag-iisipan ko rin naman yan. At kung minsan nga, nanghihingi na talaga siya ng kapatid. Hirap din kasi akong manganak eh.
Nako, idaan mo lang si Dasal. Dagdagan mo kung kinakailangan kesa naman gumawa ng kapatid ng anak mo si Melvin sa ibang babae. Alam mo, sira ka pa rin talaga. Hindi yan magagawa ng asawa ko, no? Oh, hetong bayad. Nagbibiro lang naman ako. Mukha namang takot na takot yung asawa mo sa'yo eh. Aba, dapat lang. Dahil babalian ko siya ng buto kapag nang babae siya. Paano, lakad na ako ha? Medyo madilim na eh. Baka nag-aalala na yung mag-ama ko. O siya, mag-iingat ka. Nakakatawa ka naman, Rachel. Akala mo talaga napaka-perpekto ng pamilya mo. Hay nako, kung alam mo lang na ang lalaking ipinagmamalaki mo ay may iba ng kinababaliwan. Nakakaawa ka para paniwala ang napakatino ni Melvin. Kung alam mo lang kung gaano siya karupok pagdating sa akin. Nakangisi pa siyang tinatanaw si Rachel habang hinihimas ang noon ay nasa 3 buwan na laman pa lamang ng kanyang tiyan. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka matutulad sa mga kapatid mo. Ipinapangako ko na gagawin kong lahat para magkaroon tayo ng isang masaya at buong pamilya. Kung tutuusin, si Melvin naman talaga dapat ang tatay ng mga anak ko kung hindi lang bida-bida ang babaeng yon. Ako ang una sa buhay ni Melvin kaya dapat lang na mabawi ko siya sa kahit na anong paraan. Samantala, habang naglalakad si Rachel, may natanaw siyang lalaki na may kasamang bata. Kahit malayo pa, ay batid na niya kung sino ang mga yon. Pakiramdam niya na wala ang labis na pagod na kanyang nararamdaman nung mga oras na yon. Mama! Patakbo siyang sinalubong at agad na yumapos ang kanyang anak sa kanya. Ang sweet naman talaga ng anak ko. Saan kayo pupunta ng papa mo? Gabing-gabi na. Gabi na po, sabi ni Papa, kaya nag-aalala na po siya. Kaya po, sinalubong ka na namin. Di ba po, Papa? Ay, nako, asawa ko. Ang totoo, mayat-maya na rin kasi akong tinatanong niyang anak mo eh. Kaya sabi ko, salubungin ka na namin at hindi rin naman titigil pati ang lolo't lola niya sa kakukulit sa akin. Kanino pa ba naman magmamana sa kakulitan niyang anak mo? Kundi sa'yo, di ba? Ganyan na ganyan ka rin naman kakulit o baka nga mas makulit ka pa dyan eh. Oo na, sa akin talaga magmamana tong nag-iisang anak natin. Di ba anak? Pareho tayong gwapo at syempre, pareho nating mahal na mahal ang mama mo. Ay sus, oo na. Mahal na mahal ko rin kayo. Tara na, bilisan na natin ang paglalakad. Siguradong gutom na ang mahal kong asawa. At tsak, pagod na pagod ka na naman. Alam mo, pwede naman kasing itigil mo na ang pagkukumadrone eh. Meron pa naman ibang marunong magpaanak dyan. Nahihirapan ka na rin. Minsan, alanganing oras ka susunduin. Nag-aalala na rin kasi ako sa iyo eh. Baka mamaya, magkasakit ka na sa puyat at pagod niyan. Asawa ko, wag mo akong alalahanin. Kaya ko naman eh. Isa pa, masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ako na marami akong natutulungang tao. Sabi nga, hanggat may paraan para tumulong, tumulong tayo. Ako yung pinupuntahan nila kapag manganganak yung mga asawa nila. Ibig sabihin, sa akin nila pinagkakatiwala ang buhay ng asawa at anak nila. Hindi ako pwedeng tumigil. Isa pa, malaking tulong din para sa pang-araw-araw nating gastusin yon. Ikaw ang bahala. Ikaw lang naman ang iniisip ko eh. Sabi mo nga, masaya ka sa ginagawa mo, kaya walang dahilan para tumigil ka. Basta, kapag kailangan mo magpahinga, magpahinga ka rin, ha? Anak, huwag tatakbo at baka madapa ka. Magagasgasan yung tuhod mo, sige ka. Opo, Papa, bilisan niyo na po. Nagugutom na po kasi ako eh. Nagluto po si Lola ng paborito kong munggo. Di ba po, Mama, paborito niyo rin po yon? Oo, anak. Paborito nating tatlo ng papa mo. Patuloy na nag-uusap ang mag-asawa at palakad-lakad takbo naman si Jeremy hanggang sa makarating sila sa kanilang bahay. Nang mga oras na yon ay nasa balkonahe naman ng bahay ang mag-asawang sina Lolo Tasio at Lola Conchita. Ayan na sila. Buti naman habang mainit pa yung niluto nating ulam. Tingnan mo sila. Ang saya-saya nilang tingnan. Ganyan na ganyan din tayo nung maliit pa si Rachel. Sana ay magkaroon pa tayo ng apo para may nakakalaro man lamang si Jeremy. Ano?
Kaya minsan ay parang matanda ako magsalita dahil parating tayo ang nakakalaro at nakakausap niya. Buti sana kung may mga malapit-lapit tayong kapitbahay na bata, wala naman. Hayaan mo na't marami naman siya nakakalaro sa eskwelahan. Sige, kung sa bagay nga naman. Lola, kakain na po tayo. Kita mo, gutom na pala itong apo kong napakapogi. Abay, siyempre, kamukha ko kaya yan. Sus, maghain ka na doon. Gutom lang yan. Baka mamaya maniwala pa yung apo natin. Rachel, kumusta anak? Okay lang po, Nay. Mano po, medyo natagal lang lumabas yung bata. Ang laki po kasi, tapos panganay pa. Ganyan talaga kapag panganay. Kahit nung nanganak ka, ganun ka rin naman ng isilang mo yung si Jeremy. Kaya napakaswerte ng mga babae na para lang nangingitlog kapag nanganganak. Ipinagpatuloy nila ang usapang yun hanggang sa makahain na si Lolo Tasyo. Dito na tayo magkwentuhan ng makakain na. Yehey! Ang sarap naman po nito. Upo na ng maayos, apo, at nang maipaghain na kita. Gusto mo rin ba nitong piniritong isda? Opo, Lolo. Salamat po. Kain ng marami, anak, ha? Ubusin mo yan. Asawa ko, halika na. Naalala ko nga pala, may ikukwento ako sa inyo. May bago na naman pala si Kiara, no? Kiara? Yun bang palaging iniiwan ng ka-live-in partner? Siya nga po. Kaklase po namin siya ni Melvin nung high school. Hindi ba asawa ko? Oo, magka-section nga tayo nun eh. Nagkausap kayo? Oo. Tumambay ako saglit doon. Nagpahinga sa paglalakad kaya nagkakwentuhan kami. Ang lago ng tindahan niya ngayon, ha? Mukhang maayos yung bago niya. Niloloko ko nga kasi buntis na naman. Sabi ko, baka nga, alam mo na, huwag na sana maulit yung dati. Ang sabi niya naman, responsable yung tatay ng batang nasa sinapupunan niya. Sus, baka naman matino lamang sa umpisa. May mga babae talagang walang kadala-dala. Pero hindi naman natin siya masisi. Pang-apat na yung pinagbubuntis niya. Halos magkakasunod lamang, ano? Kaya naman talagang siguro ay naghahanap lamang siya ng makakatuwang sa pagpapalaki ng mga bata. Sadyang hindi lang siya sinuswerte. Sana naman ay tumagal nga sila nung bago niya at huwag na siyang iwanan. Kaya nga po kasi kapag nagkataon, kawawa naman siya. Akalain mo, 4 na bata ang kailangan niyang itaguyod na mag-isa? Ang hirap nung ganyan. Sugal siya ng sugal, kaya lalong nadadagdagan ng anak niya. Pambihira. Baka naman sadyang makating babae lamang yang si Kiara. Hindi naman ho siguro. Sadyang malas lang sa lalaki. Buti nga ho at maswerte ako sa asawa ko. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko kung irresponsable at babaerong na pangsawa ko. Baka po, naipabarang ko na siya sa inyo. Asawa ko naman. Yan ang hindi ko magagawa sa'yo. Sobrang mahal ko kayo ng anak natin. Wala na akong mahihiling pa sa kabaitan at pagmamahal mo sa akin. Kaya naman, hindi ako magloloko. Hindi kita sasaktan at lolokohin. Tutuparin ko lahat ng pinangako ko sa iyo ng araw na hiningi ko ang kamay mo para maging asawa ko. Tsaka, ano naman ang mapapala ako sa ganyan? Di ba, Utay? Nako, wag mo siyang tatanungin tungkol dyan. Bumait lamang yan nung tumanda na at parang hindi na kayang... kaya lamang ay mabait akong asawa. Sa halip na awayin ko siya, hinayaan ko na lamang pero siyempre, lintik lamang ang walang ganti. Ano pat may alam ako sa pambabarang at hindi ko sila sasampulan. Di ba? Walang kaalam-alam ang mga babae niya na pwede silang mamatay dahil lamang pinatulan nila ang gwapo kong asawa pero saksakan naman ang liit ng... Hoy! Tama na, Conchita! Sumusobra na yung kwento mo. Kita mo't nakikinig itong apo ko, Lolo, maliit po yung alin. Ano po yung sinasabi ni Lola? Ano nga bang sinasabi ko Hindi na naman ako tatantanan yan. Anak, kumain na lang muna tayo, ha? Nakangising tumangutango na lamang ang bata habang nakatingin pa rin sa kanyang lolo at tila nag-iisip pa rin tungkol sa sinabi ng kanyang lola.
Anak, bad yun ha? Di ba sabi ni Mama, huwag makikisali sa usapan ng matatanda? Opo, sorry po Mama. Sus, sige na, ubusin mo na yung pagkain mo. Masayang nagpatuloy sa pagkain ng hapunan ang mag-anak at pagkatapos ay agad na rin silang tumungo sa kani-kanilang mga kwarto. May kalakihan ang bahay na yon at mayroong 4 na silid. Yari sa simento ang dingding at anahaw naman ang bubong. Meron din silang maliit na generator na ginagamit nila sa gabi hanggang madaling araw, lalo na tuwing Sabado ng umaga, kung saan nagkakatay sila ng 2 hanggang 3 baboy na ibebenta o di kaya naman ay ipapautang sa kanilang baryo. Habang nagpapalit ng pantulog si Rachel, napansin niyang nakahiga, ngunit may malalim na iniisip ang kanyang asawa na si Melvin. Asawa ko, okay ka lang ba? Anong iniisip mo? Wala, mahal. Iniisip ko lang kung may nakalimutan akong singilin at ilista na order para sa darating na Sabado. Ganun ba? Napakasipag naman talaga ng asawa ko. Pwede bang matulog muna tayo at magpahinga? Baka mamaya biglang may manganak na naman kahit kakaidlip ko pa lang eh. Oo nga naman. Payakap nga muna ng mahigpit sa asawa kong napakabait at syempre, napakasipag rin. Kaya mahal na mahal kita eh. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Matulog na tayo at baka kung saan pa mapunta to. Pasensya na pagod talaga ako at sobrang inaantok na. Hayaan mo, babawi rin ako sa iyo minsan. Okay lang yun. Masaya na akong katabi kitang matulog at yakap-yakap ng ganito kahigpit. Nung mga sandaling yun, bigla namang may kumatok sa kanilang pintuan. Mama, Papa, pwede po bang dito muna ako sa inyo matulog? Natatakot po kasi ako dun sa kwarto ko. May naririnig po akong huni na nakakatakot eh. Siya, dito ka na sa gitna namin ng papa mo. Ikaw talaga, masyado kang matatakutin. Ibon lang naman yun, anak eh. Aba, very good. Hindi amoy maasim ang baby namin. Pakis nga rin si Papa. Aba, oo nga no. Ang bango-bango naman. I love you, anak. I love you, Papa. I love you, Mama. Good night po. I love you, anak. Mag-pray na tayo para makatulog na at may pasok ka pa bukas. Kinaumagahan, naisipang maglinis ng buong bahay at paligid ni Rachel. Pagkatapos namang magtanghalian ay inipon niya lahat ng labahin at dinala sa balon, sa likod lamang ng kanilang bahay. Tinulungan naman siya ng kanyang asawa katulad ng nakasanayan nitong gawin. Napansin ni Rachel na mayat mayang tumitingin si Melvin sa relo nito. May lakad ka ba, asawa ko? Oo, mahal eh, pero mamaya pa naman, mga 3:00. Ganun ba? Saan ka ba pupunta? Birthday kasi ni paring Robert. Inimbitahan ako. Okay lang ba kung pupunta ako? Ano naman ang ganap mo doon, asawa ko? Hindi ka naman umiinom. Yun nga rin ang sabi ko eh. Kaya lang mapilit. Siguro mamumulutan na lang ako at tamang kwentuhan lang. Siya, sige. Baka nga maraming handang pagkain. Doon ka na lang bumawi. Mag-iingat ka ha. Alam mo naman ang iba kapag lasing mainit na ang ulo. Baka may mag-away doon at madamay ka pa. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Kapag ganyan na ang sitwasyon, lalayasan ko na sila. Aba, may asawa at anak ako na naghihintay sa akin. Tama ka dyan. Sige na, asawa ko. Magpahinga ka na at maligo na maya-maya. Hindi mo naman sinabi kasi agad eh. Di sana, hindi na kita pinatulong pa dito. Pwede ba naman yun? Di bali na mapagod ako, basta hindi lang ang asawa ko. Pakis nga. Ay sus, ikaw talaga. Napakaharot mo. Nakakahiya, baka mamaya makita tayo ni nanay at tatay. Gumaya pa ang mga yon. Makalipas ang ilang oras, nakagayak na si Melvin. Si Rachel pa ang naghanda ng damit na isusuot ng kanyang asawa.
Huwag masyadong magpapagabi at hahanapin ka ng anak mo pag uwi nun. Marahan pang hinagkan ni Melvin si Rachel bago yung tuluyang lumabas ng kanilang bahay. Ang tapang-tapang naman ng pabango ng asawa mo. Abay, Rachel, baka maraming babae dun sa birthday na pupuntahan yan. Baka mamaya'y madikitan yun dun ng mga lintana uhaw sa... Nay, kahit marami pang babae doon, wala ho akong dapat ikabahala. Malaki ho ang tiwala ko sa kanya. Hindi naman ho babaero ang asawa ko. Kung sa bagay, tama ka nga naman dyan. Maswerte ka at hindi tulad nung isa dyan na napangasawa mo. Basta nakakita ng nakapalday parang sinisilihan ng puwet. Ayan ka na naman, ha? Dekada na ang lumipas ay hindi ka pa rin nakaka-move on. Nako, Tasha, sa dami ng kalokohan mo noong kahit pa mag-ulyanin ako ay hindi ko makakalimutan ang sakit na pinaranas mo sa akin na lintik ka. Matagal ko nang tinalikuran ng pambababae, kaya wag mo nang balikan na para bang kahapon lamang nangyari. Tama na ho yan. Kayo talaga walang araw na hindi kayo nagbabangayan. Ang kasing nanay mo, wala nang ginawa kundi awayin ako. Lagi akong inaaway, ayaw naman akong hiwalayan. Takot na mawala ng gwapong asawa. Abat, talagang ikaw pang may gana magsalita ng ganyan. Baka gusto mong ipag-alsabalutang kita ngayon din, lintik ka. Ay, sinabi ng tama na eh. Tay, doon na nga muna kayo sa labas nang kumalma tong si nanay. Sige na. Nay, kayo naman. Matagal na po yun. Oo, matagal na yon. Pero nandito pa rin lahat ng sakit. Parang mga tinik na nakabaon sa puso ko. Ang sakit-sakit, anak. Araw-araw akong minumulto ng lahat ng yon. Siguro nga'y hindi mo ako maiintindihan dahil hindi naman ikaw ang nagawa ng kasalanan. Hindi naman ikaw ang nisaktan. Agad na tumungo yun sa kanyang silid at nagpatuloy sa paghagulhol. Hay, ano ba namang matatanda to? Eksena kayo araw-araw, ha? Daig nyo pa mga teenager kung... Siguro nga nasaktan lang din si nanay ng sobra. Maraming beses ko rin siyang nakikitang umiiyak nun eh, kahit alam ko kung gaano siya katapang. Tao lang din naman siya na nasasaktan. Baka nga hindi madaling makalimot ang puso kapag sobrang sakit ang nararamdaman. Kaya sana wag naman hayaan ng Diyos na maranasan ko yon. Hindi ko alam kung anong magagawa ko o kung kakayanin ko ba. Buti na lang talaga, maswerte ako sa asawa ko. Samantala, Melvin, mahal? Kanina pa kita hinihintay. Sabi mo, agahan mo. Halika na. Maya-maya, papauwi na yung mga bata. Kanina pa nga ako nagsara ng tindahan dahil ayoko may storbo ang oras natin para sa isa't isa eh. ikaw talaga? Kaya hinahanap-hanap kita dahil sa pagganyan-ganyan mo sa akin eh. Sabi ko na miss na miss mo na rin talaga ako. O bakit? Wala naman. May mga pagkakataon lang na nakukonsensya na ako sa ginagawa ko. Kiara, alam naman nating pareho na mali ito. May asawa't anak na ako. Alam mo, napamahal na ako sa mga anak mo, lalong-lalo na sa'yo, pero natatakot ako na baka dumating ang araw, pagsisihan nating pareho to. Mahal, huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Walang mali sa kung anong meron tayo ngayon. Mga tao lang tayo na nagmamahal at naghahanap ng kalinga na kailangan natin. Ngayon pa ba tayo aayaw? Buntis ako. Magkakaanak na rin tayo kaya hindi ka pwedeng umayaw pa. Nangako naman ako na hinding-hindi kita ipapahamak eh. Alam ko naman kung saan ako lulugar. Talaga? Pero bakit sinabi mo kay Rachel ang tungkol sa pagdadalang tao mo at bago mong karelasyon? Nagtanong di sinagot ko. Tsaka, mas maganda nga yun para hindi siya maghihinala sa akin. Malay niya ba naman na ikaw yung lalaking tinutukoy ko? Tsaka,
mukha namang napakalaki ng tiwala niya sa iyo eh. Wala siyang dahilan para paghinalaan ka. Basta kahit anong mangyari, wala makakaalam sa relasyon natin. Ipangako mo lang sa akin na hindi mo kami pababayaan na magiging anak natin, ha? Oo naman, hindi ko naman tatakbuhan ng obligasyon ko sa anak natin. Pero tama bang ipagpatuloy pa natin ang relasyon natin na to? Kahit alam naman natin na mali at may niloloko na tayong tao. Melvin, pwede ba wag mo nga akong pinapakonsensya? Pambihira ka naman eh. Halos mag-iisang taon na tayong gumagawa ng kasalanan. Nagbunga na nga't lahat-lahat pero ngayon ka lang tinutubuan ng konsensya. Alam mo, kung ginagawa mo yan para talikuran ako at ang magiging anak natin, huwag mo nang ituloy pa. Dahil oras na hindi mo panindigan ng batang ito, magsisisi ka. Sisirain ko ang masayang pamilya na pinagmamalaki ng asawa mo. Kiara, huwag ka naman magalit. Sorry na. Sige, hindi ako makikipaghiwalay sa iyo pero kailangan nating maging mas maingat. Kapag nagkataon, hindi lang basta kahihiyan ang aabutin natin. Baka pareho pa tayong mapahamak. Ay sus, natatakot ka mabarang ng biyenan mo? Naniniwala ka ba talaga doon? At saka, kung sakali man, ang dami-dami kong kakilala na albularyo kaya hindi ako natatakot. Ay, tama na nga. Ayoko nang pag-usapan pa yung kanigahan mo. Nakakainit ng ulo at nakakasira ng araw eh. Mahal, sorry na. Huwag ka na magtampo. Eh, ikaw naman kasi eh. Alam mo naman kung gaano kita kamis tapos yan pang ibubungad mo sa akin. Mahal na kita, Melvin, kaya hinding-hindi ko nakakayanin pag mawala ka sa akin. Sa kabilang banda, habang nasa kusina at iinom na sana ng tubig, bigla namang nabitawan ni Rachel ang basong babasagin. Agad niyang dinampot ang bubog at napaaray nang masugatan siya noon. Oh, nasugatan ka? Ako na dyan, anak. Bakit naman kasi nabitawan mo? At talaga namang hinawakan mo pa. Hugasan mo yung sugat mo. Ayos ka lang ba? Okay lang ho ako, Tay. Medyo nakaramdam lang ho ako ng hindi ko maipaliwanag na para po bang kinabahan ako bigla. Ay, baka napagod lang ho ako sa paglalaba. Si Jeremy ho pala. Eh, nandun sa lola niya. Binibihisan ng damit pambahay. Ikaw naman kasi inubos-ubos mo lahat ng labahin talaga namang mapapagod ka niyan. Eh, minsan lang ho kasi ako mabakante. Kung hindi ho may magpapahilot, may manganganak, kaya mas mabuti na ring naubos ko na lahat pati mga ligpitin. Buti nga ho tinulungan ako ni Melvin eh. Habang nag-uusap ang dalawa, tumungo naman sa may kusina si Lola Conchita, kasama ang apo nito. Mama, asan po si Papa? Anak, baka mamayang 10:00 pa yon. Pumunta sa birthday party ang Papa mo. Oy, di ako sinama ni Papa. Gusto ko rin po doon, Mama. Nako anak, hindi ka pwede doon. Bawal ang bata sa birthday na yon. Maraming nagiinuman, maraming lasing. Takot ka sa lasing, hindi ba? Okay po, Mama. Ano yan, Mama? May sugat po kayo? Maliit lang to, anak. Nahiwa lang ng konti ng bubog na basag. Huwag ka munang lalapit dun sa may kay Lolo, ha? Baka mabubog ka pa. Diyan ka lamang muna, apo, at wawalisin ko lang ito. Eh, baka naman ikaw ang mabubog dyan. Sandali nga't kukunin ko yung tsinelas mong panloob. Nagkatinginan naman sina Rachel at Lolo Tasio. Kita mo yung nanay mo. Kunwari pang inaaway ako pero mahal na mahal naman ako niyan. Kaya nga ho, pagpasensyahan nyo na. Masanay na kayo. Tsaka, may point naman si nanay. Ang importante, kahit gaano siya nasaktan noon at gaano kalaki ang pagkakamali nyo, hindi niya kayo iniwan. Nanindigan pa rin siya para sa relasyon at pamilya natin. Oh, anong pinag-uusapan nyo dyan? Ako ba? Opo, Lola. Sabi po ni Lolo, love na love niya daw po kayo. Tapos, ang ganda-ganda niyo pa daw po. Talaga, Apo? Sinabi yun ng lolo mo? Opo, tsaka tama po si Lolo. Maganda kayo kasi kamukha kayo ni Mama. Lola, nagugutom na po ako. Ay, Jesus Mariosep, may kapalit palang papuring yon. Eh siya,
Anong gusto mong merienda, ha, apo? Nakangiti namang pinagmamasdan ni Rachel ang kanyang anak, pati na rin ang kanyang mga magulang. Araw-araw ipinagpapasalamat niya na malakas pa at nakakasama pa nila ang mga yun, lalo na't labis ang pag-aalaga ng mga yun sa kanilang nag-iisang anak na si Jeremy. Samantala, Maaga pa naman para umuwi, ah. Nagpaalam ka naman na maayos kay Rachel, di ba? Mamaya ka na umalis. Ilang araw na naman bago tayo magkita ulit. Basta sa linggo, ha? Pupuntahan kita, ha? Dating oras. oo na, babawi na lang ako. Kailangan ko na kasi talagang umuwi eh. Baka kasi nag-aalala na yun at hinahanap na ako ni Jeremy. O siya, sige na. Salamat sa oras at salamat din dahil naipaparamdam mo sa mga anak ko na may tatay na nagmamahal sa kanila. Kaya, napakaswerte na magiging anak natin. I love you, Melvin. Sige na, magpahinga ka na't matulog. Tsetsempo lang ako at mahirap na. Baka may makakita sa akin paglabas ko ng pintuan. Wala na yan. Hindi naman usong tambay dito lalo na't nakasara ang tindahan ko. Mag-iingat ka. Nakatanaw pa ang babae sa noon ay palabas na ng tarangkahan na si Melvin. Ni minsan hindi ko pa siya narinig na nag-I love you to sa akin. Mahal niya ba talaga ako? O napipilitan lang siya para sa batang nasa sinapupunan ko? Ay, pero ramdam ko naman ang pagkasabik niya kapag magkasama kami. Ay, nakakapraning. Bahala na. Basta gagawin kong lahat para mapasakin siya nang walang kaalam-alam ang pamilya niyang iiwan niya. Konting panahon pa, makukuha rin kita ng tuluyan, Melvin. Bandang 11:00 na ng gabi nang makauwi ang lalaki sa kanilang bahay. Nadatnan niyang tulog na ang kanyang mag-ina. Nakayakap ang kanyang asawa sa anak nilang si Jeremy. Kinumutan niya na lamang ang mga yon at marahang hinagkan. Ay, patawarin niyo ako. Pero huli na para maitama pa ang pagkakamali ko. Ginagawa ko lang to dahil hindi ko kakayanin mawala kayo sa buhay ko. Ayaw kong masaktan ko kayo sa oras na malaman ninyo ang totoo. Alam kong hindi mo ako mapapatawad, asawa ko. Matagal niya pang pinagmasdan ang kanyang mag-ina bago pa siya tuluyang humiga. Samantala, Leng, alam mo, nakita ko na naman si Kuya Melvin sa bahay ni Kiara kaninang mga bandang 10:00. Siguro, pangatlong beses ko na siya nakita dun na ng mga ganong oras. Tapos, parang aligaga at may pinagtataguan. Ikaw, Boyet, huwag kang gumagawa ng kwento. Hindi maganda yan. At saka minsan, mas mabuti nang itiko mo na lang yung dila mo para hindi na masangkot sa anumang gulo. Tsaka, nagtataka ka pa saksakan naman ang haliparot ang babae na yon. 3 anak na, iba-ibang tatay, tapos buntis na naman na hindi malaman kung sino ang... Teka. Ano? Napaisip ka na rin, no? Alam mo, posible may relasyon sila ni Kuya Melvin. Naku, malaking problema yan. Huwag na tayo makialam hanggat maaari. Hayaan na lang natin mahuli ang mga yan ni Ate Rachel. Hindi ko lang akalain na papatol sa ganyang babae si Kuya Melvin, lalo na't mabait ang asawa niya tapos may anak na sila. Alam mo, ganyan talaga kapag nagpapatalo sa tukso. Minsan kung sino pa yung hindi mo akalain na maglolo ko. Ay, huwag kang gumaya doon, ha? Huwag ka na rin bumili sa tindahan ng babae na yon at baka mamaya ay ikaw naman ang sunod na landiin niya. Sakit na ata niyang tumikim ng iba't ibang lalaki. Ay, salot talaga ang mga babaeng higad na yan. Ang kapal na muka at walang hiya. Oh, huwag ka na ma-stress. Hindi naman ako papatol sa babae na yun eh. Ikaw lang at ang magiging anak natin ang buhay ko. Aba, dapat lang. Puputulan kita kapag nagloko-loko ka. Ilalayo ko sa iyo itong magiging anak natin kapag gumaya ka sa Melvin na yon. Ay,
Kawawa naman talaga si Ate Rachel kung wala siyang kamalay-malay sa kataksilan ng asawa niya. Pero wala namang sikreto na hindi nabubunyag. Ay, tsaka siguradong makakarma din sila sa mga ginagawa nila. Basta wala kang pagsasabihin ng mga nakita mo. Ako mismo ang puputol dyan sa dila mo. Makalipas ang ilang araw, nagising si Rachel bandang 2:00 na ng hapon. Bumawi kasi ng puyat yun dahil sa may pinaanak siya sa kabilang baryo at madaling araw na nang makauwi. Nay, si Melvin ho. Umalis, pupunta yata sa bukid. Baka mangunguha ng saging na saba at kamote. Sayang, matagal na rin akong hindi nakakapunta doon. Nay, ipasundo niyo na lang kay tatay si Jeremy ha. Susunod ako kay Melvin sa bukid. Ay siya, sige anak. Pero kumain ka muna. Baka malipasan ka na naman ng gutom. Gusto sana kitang gisingin kanina nung kumakain kami. Sabi naman ni Melvin ay huwag na muna at puyat kang araw. Aba, di baling pagod basta huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Mahirap magkasakit ngayon. Opo, Nay. Huwag kayong mag-alala. Wala naman ho akong nararamdaman. Oy, hihintayin mo pa bang magkasakit ka? Tandaan mo, batang-bata pa ang anak mo. Bata pa rin ang asawa mo. Nay, hindi lang ako nakakain sa oras para namang mamamatay na ako. Jesus Mariosep, nagpapaalala lang naman ako. Nay, nitong nakaraan para akong laging kinakabahan na hindi ko maintindihan. Minsan, nagigising ako ng alanganing oras na parang dinadaga ang dibdib ko. Nervyos ba to o... baka naman dahil sa puyat lang o di kaya may nangkukulam na sa'yo. Nay naman, wala naman ho akong kaaway. Sino naman hong magpapakulam sa akin? Wala naman ho akong ginagawang masama sa kahit na kanino. Kayo lang naman ho ang kilala kong... Loko ka talagang bata ka. Pagbibintangan mo pa ako. Magpatawas ka ng malaman mo kung napapaano ka. Wala ho to. Baka nga sa pagod at puyat lang talaga. Puro ka wala. Huwag mong ipagsawalang bahala ang nararamdaman mo. Makiramdam ka sa katawan mo kung ano ba talaga yan. O baka naman kulang lang yan sa lambing. Sige na, sumunod ka na kay Melvin sa bukid at nang madagdagan na ang apo ko. Nay, ano pa naman kayo? Hindi na nga kayo magkanda o gaga kay Jeremy kapag pareho kaming abala ni Melvin. Magdadagdag pa ba kami ng alagain nyo? Okay na yung isa, basta matutugunan namin ang pangangailangan niya. Ay siya, may punto ka naman. Pero kung pagkakalooban pa kayo ng kahit isa pa wala namang problema. Nahihirapan lang akong maglakad ng malayo pero kayang-kaya ko pang magbantay ng apo. Kahit nga dalawa pa Matapos kumain ni Rachel ay napasarap pa ang kwentuhan nilang mag-ina bago tuluyang nakaalis ng bahay. Patigil-tigil pa siyang naglalakad patungo sa bukid kung saan maraming pananim ang kanyang asawa na si Melvin. Madalas sumasama talaga siya roon dahil gustong-gusto niyang mamitas o di kaya naman ay mag-ani ng kung ano-ano. Maliban sa pananim ay mayroon din sila na kubo na pahingahan. Samantala, Salamat, mahala. Buti na lang talaga. Nagkaroon tayo ng time para makapag-bonding dito. Ang hirap din kasi sa bahay Alam mo na, baka may makakita sa atin. Ay, buti na lang, hindi ka sinamahan ng asawa mo. Kung hindi, masasayang ang pagpunta ko dito. tulog pa nung umalis ako. Pagod at puyat kasi yun. Nagpaanak sa kabilang baryo. Ilang buwan na lang, ako naman ang papaanakin niya. Ay, ang bilis ng panahon. Halatang-halata na rin ang tiyan mo. Ang hindi pwedeng mahalata ay kung anong namamagitan sa ating dalawa. Hindi ka na ba masaya sa kung anong meron tayo ngayon? Paano naman tayo magiging masaya? May inaapakan tayong tao. Niloloko kong asawa't anak ko. Ay. Mahal mo ba ako?
Ano ba namang klaseng tanong yan? Ganun ba kahirap sagutin yon? Oo, at hindi lang naman ang sagot, Melvin. Pero parang Napatigil sila nang marinig ang kahul ng aso na tila ba may paparating na tao. Kasalukuyang nasa likod sila ng kubo, kaya naman agad na sumilip si Melvin para malaman kung sino yon. Si Rachel, nandyan siya. Magtago ka. Kailangan mo magtago. Ha? Saan? Ayoko rin sa madam mo. Baka may ahas o kung anong ligaw na hayop dyan. Basta magtago ka. Umakyat ka sa mangga at huwag kang bababa hanggat hindi pa kami nakakaalis. Nakakainis naman, oh. Oo, akit na. Buisit ng buhay ito. Hanggang kailan ba ako ganito? Tinatago na parang... Asawa ko? Nasaan ka? Asawa ko? Ay, mahal, nandito ako. Hintayin mo ako dyan, ha? Okay ka lang? Bakit pawis na pawis ka at parang namumutla ka? Ay, masyado ka na naman sigurong nagpakapagod. Sakto lang, asawa ko. Hindi naman ako pagod at saka paano naman ako mapapagod kung ganito kaganda ang misis ko? Ha? Parang ibang amoy mo, parang hindi ko may paliwanag. Nagpabango ka ba? Naku, sa pawis lang siguro, mahal. Asawa ko. Ay, ano kasi, ang dami ko ring tinanggal na damo dun sa may likod ng kubo. Siya nga pala, yung iba nating saba, ibebenta ko. Yung kamote naman, may nag-order din sa akin. Magtitira lang ako ng kaunti para may maluto at pangmerienda naman tayo sa bahay. Pwede rin naman, asawa ko. Dagdag kita rin naman yan. Siya nga pala, dinalhan kita ng pamalit na damit. Ba, mukhang alam ko na ang ibig sabihin ng mga ngiting yan, asawa ko Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babawi ako. Alam mo naman, naging abala ako nitong nakaraan, kaya... Halika na nga. Nung mga oras na yun, tikom ang mga kamao ni Kiara habang pinapanood ang dalawa na pumasok sa loob ng kubo. Mga lintik na to? Buisit ka, Melvin. Pinakyat mo pa ako rito tapos magpapakasarap ka lang din pala kasama ang Rachel na yan. Aray! May tinik! Samantala. Ano yun, mahal? Parang may narinig akong tumitili sa labas. Baka may tao. Asawa ko naman. Huwag mo nang pansinin yun. Sigurado si Brownie lang yun. Baka may hinuhulin daga. Ang lalaki ng daga dito sa bukid Siguro nga. Sige na, ipagpatuloy na natin ang ginagawa natin at kailangan nating umuwi bago makauwi si Jeremy. Iiyak yun kapag nalaman niyang pumunta tayo dito nang hindi man lamang natin siya sinabihan. Nung mga sandaling yun, dahan-dahan at nanginginig ang mga paa na bumaba ng puno ng mangga si Kiara at nagpagpag ng kanyang katawan na napakaraming antik. Pagkatapos ay lakad-takbo niyang nilisan ang lugar na yun. Aray ko, makukunan pa ako sa lintik na... Ay, panira ka talaga ng moment na babae ka. Isa ka pa, Melvin. Humanda ka sa akin. Mga buwisit kayo. Makalipas ang isang linggo, muling napadaan si Rachel sa may tapat ng tindahan ni Kiara. Napakunot na upa siya nang makita ang mga saba at kamote na paninda nito. Hindi na kwento ni Melvin na si Kiara palang nag-order sa kanya ng napakaraming sabat kamote. Sa bagay, hindi niya naman na kailangang ipaalam pa sa akin ang lahat. Didiretso na sana si Rachel sa paglalakad nang tinawag siya ng babae. Rachel, baka pwede namang pakihilot din itong tiyan ko. Mag-aapat na buwan na rin to. Sadyang maliit lang talaga ako magbuntis. Hindi nga halatang buntis parang tumaba lang. Sexy na buntis, ika nga. Sige, babalikan kita sa mga susunod na buwan. Pupuntahan na lang kita dito. Hindi ka naman yata aalis siya nga pala, ang gaganda ng saging na sabat, kamote na paninda mo oo. Dala yan ng tatay nitong baby ko. Sabi ko sa'yo madiskarte at masipag talaga yun Parang yung asawa mo rin.
Mabuti naman kung ganon. Sige na, hindi na ako tatambay at medyo pagod na rin ako. Babalik din ako mamayang gabi. Kukunin ko lang yung ibang gamit ko. Mukha kasing mapapaaga ang panganganak nung nagpapahilot sa akin eh. Akala ko sa susunod na linggo pa. Ay, sige. Pasensya na't naabala pa kita. Mag-iingat ka, Rachel. Teka, anong nangyari dyan sa braso mo? Ba't napakarami mo yatang pantal? Pati dyan sa leeg mo. Ay nako, pati ito pakikialaman pa dahil lang to sa'yo. Ito naman, alam mo na, minsan lang kami magkita ng partner ko dahil busy sa trabaho. Kaya ayun, pinanggigilan. Sira ka talaga. Sige na, pumasok ka na't huwag mong sanayin ang sarili mong nagpapaabot ng dilim sa labas, lalo na buntis ka. Salamat, friend. Bye! Ay, hindi pa rin talaga nagbabago tong si Kiara. Baliw pa rin. Bagamat abala sa paglalakad, hindi mawala sa isip ni Rachel ang kwento ni Kiara tungkol sa tatay ng dinadala niya. Nang makauwi sa bahay, naikwento niya yun kay Melvin habang sila ay nagmimerienda. Asawa ko, kilala mo ba yung bagong boyfriend ni Kiara? Hindi. Bakit mo naman naitanong? Kasi may mga paninda siya kaninang saging na sabat, kamote. Dala daw ng boyfriend niya para ibenta dun sa tindahan niya. Akala ko sa'yo binili kasi parang parehong-pareho ng dineliver mo no nakaraang araw. Sabi mo may umorder sa'yo, di ba? Akala ko nga si Kiara yung umorder sa'yo eh. Ay, nako, asawa ko. Hindi ko nga nakakausap yung Kiara na yan eh. Hayaan mo sila sa buhay nila. Huwag ka masyado naglalalapit doon at alam mo na. Oo nga naman anak, hayaan mo siya sa buhay niya. Ni kung anong tinitinda niya o di kaya ay kung sino man ang tatay ng anak niya. Bahala siya sa buhay niya. Basta hindi naman si Melvin ang ama, yun ang mahalaga. Nay naman, bakit naman nasabi niyo yun? Anong masama sa sinabi ko? Tama naman, hindi ba? Hanggat hindi ikaw ang ama, wala tayong dapat problemahin. Hindi naman ikaw, kaya tapos ang usapan. Masyado mo naman pinapakaba si Melvin. Ay, nako, huwag ka nang gumaya sa mga pagkakamali ko, ha? Alam mo, sa totoo lang, at masaya na maraming nagkakagusto sa'yo. Marami kang babae, pero hindi naman permanenteng saya yan. Dahil sa huli, talagang pagsisisihan mo. Ni minsan hindi sumagi sa isip ko yan. Hindi ko magagawa yan sa asawa ko at patutunayan ko yan sa inyo. Ay, kumain na nga lang tayo. Ang sarap na nilagang saging eh. Magdadala ako nito ha. Asawa ko, pwede mo ba akong ihatid mamaya sa kabilang baryo? Oo naman, di naman kita pababayaan na pumunta dun mag-isa. Nagpapasundo na nga lang sana ulit ako eh. Kaya lang, hindi maiwan ng asawa niya yung hihilutin ko. Medyo kumikirot-kirot na kasi yung tiyan niya eh. Sa tingin ko, mga 11:11 o 12:00 manganganak na yon. Makalipas ang ilan pang linggo, hindi maintindihan ni Rachel ang kabang nararamdaman. Pakiramdam niya ay may malaking nagbago sa kanyang asawa. Rachel, anak, nakalimutan sigurong bumili ni Melvin ng bigas. Huli na itong isasain ko, tapos wala na rin halos mga gagamitin sa kusina. Pasuyo naman. Sandali lang hunay, sasabihin ko lang po, nasa kwarto po siya, masama raw ang pakiramdam. Agad namang pumasok si Rachel sa kanilang kwarto at kinausap ang kanyang asawa. Masakit pa rin bang ulo mo, asawa ko? Oo, pero mawawala din to. Huwag ka mag-alala. Asawa ko, wala na pala tayong bigas. Nakalimutan mo yatang bumili. Ha? Wala na ba? Pasensya na, nawala sa isip ko ha. Okay lang naman. Marami ka rin kasing pinagkakaabalahan nitong nakaraan. Ako na lang ang bibili para makapagpahinga ka. Sakto, may aabutan pa akong masasakyan mamaya papunta sa bayan. Pahingi na lang ako ng pambili. Asawa ko, baka pwedeng bawasan mo muna yung itinabi natin nung nakaraan. Wala kasi akong pera ngayon eh. Wala kang pera? Kahit 2,000 lang? Bakit? Kasi hindi pa nakasingil dun sa mga pautang ko. Yung pera namang hawak ko,
Naibayad ko na sa baboy na kakatayin sa Sabado. Sige, okay lang. Sige na, matulog ka muna nang gumanda ng pakiramdam mo. Bibili din ako ng gamot para makainom ka. Uso pa naman ang trangkaso ngayon. Sige, asawa ko. Pasensya ka na talaga ha. Mag-iingat ka pag alis mo. Tumango lamang si Rachel at tinitigan ang muka ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung bakit nung mga oras na yon ay ramdam niya na may hindi sinasabi si Melvin. Agad siyang nagpalit ng damit at kumuha ng pera mula sa kanyang itinatago at lumabas ng kanilang silid. Oh, may lakad ka ba, anak? Pupunta ho ako ng bayan, Tay. Mag-grocery lang ho ako. Wala na rin kasi tayong bigas. Ano? Nilalagnat ba si Melvin? Opo, Nay. Lalagnatin talaga at wala siyang pera. Hindi niya raw nasingil yung mga pautang niya eh. Ayun lang. Mahirap yan. Yan mauubos ang puhunan niya. Nako, ngayon lang nangyari yan na. Anak, wala ka bang napapansin sa kinikilos ng asawa mo? Pasensya na pero hindi ko maintindihan ang mga panaginip ko nitong nakaraan tungkol sa ahas. 2 ahas na naglilingkisan at... Nay, sinasabi niyo ba na posibleng may ginagawang kalokohan ng asawa ko? Hindi ko masasabi sa ngayon, anak. Pero ikaw bilang asawa niya, dapat alam mo at ramdam mo kung merong mali sa nangyayari. Ay nako, itigil nyo na yung pag-iisip ng kung ano-ano. Sa tagal na ng kanilang pagsasamay, ngayon pa ba yan magloloko? Ano? Paano kung totoo? Hindi ba dapat alam na alam mo dahil saksakan ka lang? Tapos ngayon ako naman ang aawayin mo. Lagi mo na lang akong dinadamay. Tumigil na ho kayo. Masyado na rin hong naguguluhan ang isip ko. Kung pwede, wag na kayong dumagdag. Nagkatinginan na lamang ang mag-asawa at lumabas na rin ng bahay si Rachel. Habang naglalakad patungo sa daungan, muli siyang dumaan sa tindahan ni Kiara. Natanaw niya pa yun, maging ang mga kakaibang ngiti nito na parabang may nais ipakahulugan. Dati kapag dumadaan ako dito, wala naman siyang pakialam. Tapos, biglang nitong mga nakaraang buwan, gustong-gusto niya na akong kinakausap. Ay, ano ba itong nararamdaman ko? Malito. Mahal na mahal ako ni Melvin. Hindi niya magagawang pumatol sa katulad ni Kiara. Mahal niya kami ni Jeremy. Lumipas pa ang 1 linggo hanggang sa manganak ang isang babae na malapit lamang sa bahay at tindahan ni Kiara. Si Rachel ang nagpaanak at labis namang nagpapasalamat ang mag-asawa. Salamat Ate Rachel ha, talagang hindi niyo na kami pinagbayad. Walang anuman, mas kailangan niyo yan para sa anak ninyo. Ang bait niyo talaga, napakaswerte sana ni Kuya Melvin. Sana? Wala po, ang ibig kong sabihin ay, swerte siya na kayo na pangasawa niya. Sigurado ka ba na yan talaga ang gusto mong sabihin sa akin? Ay, Leng, meron ba akong dapat malaman? Nagkatinginan sina Boyet at ang asawa nitong si Leng. Sige na, sabihin mo na. Karapatan ni ate na malaman ang totoo. Ate Rachel, ayaw sana namin makialam dahil ayaw din naming masangkot sa gulo. Iniisip din namin na baka sakali na mahuli mo sila. Sila? Anong ibig niyong sabihin? Si Kuya Melvin po at si Kiara, maraming beses ko na pong nakikita si Kuya Melvin na pinupuntahan siya at umuuwi ng gabi. Kapag nariyan po si Kuya Melvin, nagsasara po sila ng tindahan. Kung minsan po, dumadaan kayo ditong mag-asawa papuntang ibang baryo tapos pagbalik po, pagkahatid sa inyo, dinadaanan niya muna si Kiara bago umuwi sa bahay ninyo. Tsaka sa tingin po namin, si Kuya Melvin ang ama ng batang dinadala ni Kiara. Mga hayop sila, mga manloloko. Hindi ko palalampasin ang kanilang kataksilan. Mananagot sila sa akin. Ate, pasensya na. Ayaw lang naming madamay kaya pinili naming maging bulag at pipi sa katotohanan. Naiintindihan ko. Salamat pa rin. Ang mas mahalaga ngayon, alam ko na ang totoo.
Huwag kayong mag-alala, hindi ko hahayaang madawit ang pangalan nyo. Wala nang madadamay pa dahil tanging sila lang ang mananagot at magbabayad sa kasalanan nila sa akin. Samantala, bandang 9:00 ng gabi, sinundo si Rachel ni Melvin sa bahay ng mag-asawa. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili noong mga oras na yun. Nang tumapat na sila sa tindahan ni Kiara ay hindi na napigilang magsalita ng babae. Ang lago na talaga ng tindahan ni Kiara, no? Napakaswerte naman niya sa tatay ng batang dinadala niya. Mukhang maayos kung magsustento. Akalain mo, hindi lang yung anak niya at nanay ng bata ang sinusustentuhan, pati mga anak sa iba't ibang lalaki. Nakakatuwa, ano? May mga lalaki pala talagang aang-anga kung magmahal. Sana binata pa dahil kung may asawa na, baka napapabayaan niya na yung sarili niyang pamilya. Bakit ba masyado kang interesado sa buhay ni Kiara? Buhay niya yan, wag na natin pakialaman at pag-usapan. Ikaw naman, hindi naman talaga ako interesado sa buhay ng haliparot na tulad niya. Yung buhay ng tatay ng anak niya. Oo, sana lahat ganun magmahal, literal na ibibigay at isasakripisyo ang lahat. Ay, umuwi na tayo. Pagod ka lang at baka gutom ka na kaya kung ano-ano na yung sinasabi mo. Ikaw, hindi ka ba gutom? Pwede naman tayong bumili ng merienda kay Kiara. Schoolmate naman natin siya, baka malibre pa tayo. Ano, gusto mo ba? Nakaluto na si nanay at tatay, kaya sa bahay na lang. Ano ba nangyayari sa'yo? Parang ang init ng ulo mo. Mainit ang ulo ko? Hindi ah. Tara na nga. Napakagaling mong magpanggap na para kang inosenteng lintik ka. Ang kapal ng mukha mo para lukohin ako. Tingnan lang natin kung hanggang saan naaabot ang kalokohan niyo ni Kiara. Pagbibigyan ko kayo sa larong gusto niyo. Tagu-taguan, ang mahuli, patay. Nang makarating sila sa bahay, agad silang kumain ng hapunan. Kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Rachel habang kumakain. Anak, ayos ka lang ba? Opo, Nay. Okay lang po ako. Pagod at inaantok na ako kaya nagmamadali akong kumain. Mukha ho ba ako may problema? Ang saya-saya ko po kaya. Anak, ubusin mo yung pagkain mo, ha? I love you. Paano? Matutulog na ho ako. Maaga ho ang lakad ko bukas. Agad na tumayo ang babae at nagsipilyo. Sabay hilamos na rin sa kanilang lababo bago yung tuluyang pumasok sa kanilang silid. Humarap siya sa salamin at kinausap ang kanyang sarili. Anong naging pagkukulang mo? Anong kasalanan mo para gawin niya sa'yo to? Anong plano niya? Iiwan niya ba kami ni Jeremy? Habang buhay niyang itatago sa akin ang katotohanan, paniniwalain niya ako na mahal niya ako habang patuloy siyang lihim na nakikipagkita sa kabit niya. Hanggang kailan niya itatago sa akin ang katotohanan? Ang galing mong magpanggap lalo ng babaeng yon. Isasampal ko sa inyong katotohanan pagdating ng tamang pagkakataon. Mga hayop kayo! Nung mga sandaling yon, sakto namang pumasok si Melvin sa kanilang silid. Oh, ano nangyari? Sigurado ka ba na okay ka lang talaga? Pasimpleng nagpahid ng luha si Rachel at isinuot ang damit na pantulog. Oo, pasensya na. Nagulat lang kasi ako. May nakita kong ipis kaya ayon, nanggigil na rin ako. Papatayin ko sana kaya lang sumuot agad sa ilalim ng higaan natin eh. Makatulog na nga. Ay! Good night. Napakunot noo si Melvin. Sa unang pagkakataon, nakita niyang naging matabang ang pakikitungo sa kanya ng kanyang asawa. Ano ba nangyayari sa kanya? Nakalimutan ko na naman bang mag-abot ng panggastos? Ay, hirap naman ng ganitong sitwasyon. Di ko na rin alam kung paano maibabalik yung pera na nagastos ko para kay Kiara at sa mga anak niya. Dagdag gastos na naman kapag manganganak na. Nahihirapan na rin ako magsinungaling. Ay naku, ang gulo-gulo na ng isip ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko at kung saan hahantong ang lahat ng ito. Kinaumagahan, nagising si Rachel na wala na ang kanyang asawa.
Agad siyang bumangon at tumungo sa kusina. Sakto naman na nagluluto ng almusal ang kanyang ina. Mukhang masarap ang tulog mo, anak. Umalis nga pala si Melvin. Pupunta raw siya sa bayan. Baka mamimili o baka naman ay maniningil yon. Baka pupunta sa kabit niya. Anong sabi mo? Kabit? Teka. Tumingin ka nga sa akin. Umiyak ka ba kagabi? Ano nangyayari? Sabihin mo nga sa akin. May iba bang babae ang asawa mo? Hindi lang ho basta babae sa buhay niya. Binuntis niya pa. At ang masakit, matagal niya na rin pala akong pinagmumukhang tanga. Kaya pala, ganun na nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko ang hayop na babaeng yon. Kaya pala ganun siya magsalita dahil si Melvin ang lalaking tinutukoy niya. Si Kiara, Nay. Siyang babaeng umasa sa asawa ko. Ay, mga walang hiya. Humanda sa akin ang Melvin na yan. Sisiguruhin kong buhok niya lang ang walang latay. Tuturuan natin sila ng leksyon. Huwag kayong magpapahalatang alam na natin, Nay, ha? Kailangan ko ang tulong niyo. Alam niyo na kung anong ibig kong sabihin. Gusto kong masurpresa sila na ako mismo magsasampal sa pagmumukha nila ng katotohanan at ng lintik na kataksilan nila. Kahit ano pa man ang mangyari, tandaan mo na ikaw ang asawa. Ikaw ang may karapatan kay Melvin. Huwag mong hayaang masira ang pamilya mo at hayaang maagaw siya ng Kiara na yon. Nay, paano ko po magagawa yon? Unang-una, hindi naman naaabot sa ganito kung talagang mahalaga para kay Melvin ang pamilya namin. Malinaw naman na sa akin ang lahat. Kaya pala, halos wala na siyang maiabot sa akin at nakakalimutan niya na ang obligasyon niya dito sa bahay dahil meron na siyang ibang pinaglalaanan at binubuhay. Ang kapal ng mukha niya para gawin sa akin to. Nay, naging mabuting asawa ko sa kanya. Minahal ko siya. Mahal na mahal ko siya tapos lolokohin at sasaktan niya lang ako ng ganito. Hindi ko siya kayang patawarin. Araw-araw ko siyang kasusuklaman. Araw-araw niya rin ipinapaalala sa akin ang kataksilan niya. Ngunit paano si Jeremy? Ha? Anak, wala namang perpektong relasyon. Baka pagsubok labang ito sa inyo. Walang ibang dapat magbayad kundi ang babae na yon. Malamang tinukso niya ang asawa mo para may sasalo sa mga anak niya. Hindi sapat na dahilan yon, Nay. Dahil hindi siya magpapatukso kung talagang ayaw niya. Ginusto niya rin yon. Mahal niya na rin ang babaeng yon dahil nabuntis niya nga, di ba? Wala nang dahilan pa para bigyan ko siya ng pagkakataon. Sapat na ang isang beses na lukohin at masaktan ako para matauhan. Sorry, Nay, dahil hindi ko kasing tibay ang loob niyo at kasing lawak ng pangunawa niyo para magpatawad ng paulit-ulit. Ang totoong nagmamahal, tapat, hindi yung ganito. Kung ano man ang maging pasya mo, kung ano man ang ikagagaan ng loob mo, hindi ka namin pababayaan ng tatay mo, anak. Mahal na mahal ka namin. Lilipas din ang problemang pinagdaraanan mo ngayon. Ang sa akin lamang, sana huwag mong pagsisihan ang magiging pasya mo. Isipin mo ang anak mo at hindi lamang ang sarili mo. Buo na ho ang pasya ko. Kung maaari nga lang, ako na mismong mambabarang sa kanila eh. Gagawin ko yon. Tatanggalin ko ang makatimbalat ng Kiara na yun para may dahilan siya para magpakamot sa asawa ng may asawa. Makalipas ang mga araw at buwan hanggang sa dumating ang kabuwanan ni Kiara. Ano ba kasing kinain mo? Bakit ka nagkaroon ng ganyang kalaking pantal sa buong katawan? O baka naman kasi kung saan-saan ka na naman nagpupunta kaya napaglaruan ka ng engkanto. Hindi nga ako umalis. Nandito lang ako sa bahay, sa tindahan. Pwede mo bang kamutin ang likod ko? Makati na masakit kasi ano ba yan? Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko na alam kung ano igagamot ko dyan. Kung ano-ano nang ipinapahid ko. Pangatlong gabi na to, hindi na nga ako makatulog eh. Siguro, mas makabubuti kung magpatingin na ako sa doktor. Samahan mo kaya ako o di kaya bigyan mo na lang ako ng pera na pampa-check up. Pasensya ka na. Wala pa akong pera eh.
Kinuha ni Rachel yung laman ng wallet ko, pati yung listahan ng pautang ko, kaya didiskarte pa ako kung paano... Ano? Paano na kami nito? Nga? Aba, baka nakakalimutan mo na anak mo tong nasa sinapupunan ko. Kapag hindi ako gumaling sa lintik na pangangati ko at hindi ako nakatulog, maapektuhan din ang bata. Isa pa, paano ako makakapagbantay sa tindahan na ganitong itsura ko? Kung gusto mo, magpa-albularyo ka. Marami naman dyan eh. Albularyo? Sira ka ba? Anong gagawin ng albularyo dito? Papahira ng inanganga niya? Yak, di bali na. Akala ko pa naman tutuparin mo ang pangako mo sa akin at sa mga anak ko. Wala ka rin naman palang pinagkaiba sa mga... Kiara, yan ang wag na wag mo sasabihin. Ibahin mo ako. Hindi ako tulad ng mga tatay ng mga anak mo. Alam mo na kapag meron ako, hindi ko kayo pinagdadamutan. Anong pinupunto mo? Kailangan ko magpatingin sa doktor kaya dapat gumawa ka ng paraan. Mangutang ka kung kinakailangan dahil responsibilidad mo rin ako. Aray, ang sakit. Manganganak na yata ako. Ha? Ay, teka, sandali lang. Babalik ako. Papupuntahin ko si Rachel. Sasabihin ko, pumunta siya agad dito. Ang sakit. Melvin, bumalik ka. Kailangan ka namin ng anak mo. Lakad takbo yung umuwi sa bahay at hangus na hangus nang dumating doon. Hingal na hingal ang lintik. Ganyan pala kapag manganganak na ang kabit. Ano't natataranta ka? May problema ba? Napadaan po kasi ako kina Kiara sa may tindahan para bumili sana. Pero manganganak na siya. Kailangan ka doon, asawa ko. Tinatamad pa naman ako. Ikaw nang magpatulog sa anak natin at sinisipon si tatay. Si nanay, sasamahan kita at gabi na. Huwag na, dito ka lang. Si nanay mo nang sasama sa akin. Hindi naman na sumasakit ang paa at tuhod niya. Ano naman ang gagawin mo doon? Makakatulong ka ba sa pag-iri ni Kiara? Nandun naman siguro yung tatay ng bata. Sige na, lalakad na kami. Nay, pasuyo po ng mga gamit. Tara na po. Excited na ako makita yung pang-apat na anak ni Kiara. Tingnan natin kung kamukha niya ba o kamukha ng tatay niya. Hindi na nakaimik pa si Melvin nung mga oras na yun. Bakas sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Bilisan natin at hindi na ako makapaghintay pang sabunin ang babaeng higad na yon. Nakita niyo ho bang ekspresyon ng mukha ni Melvin kanina? Halatang nag-aalala siya para sa babae na yon. Wala ho talagang balak umamin. Buti nakakatulog pa siya sa gabi. Sa bagay, mukhang sanay na. Nang makarating ang mag-ina ay nakahiga na sa banig si Kiara habang nag-iiyakan naman ang kanyang mga anak. Mga bata, dun muna kayo sa kwarto ninyo. Huwag kayong mag-alala, okay lang ang nanay nyo. Manganganak lang siya. Hindi pa naman siya mamamatay. Si Melvin, nasaan? Bakit mo hinahanap yung asawa ng anak ko? Hindi naman yun maalam magpaanak. Ano? Sobrang sakit na ba? Hoy, ano yan? Ano nangyari sa balat mo? Nako, parang ang kati-kati naman niya na. Hindi ka patutulugin yan. Wala akong panahon na makipagkwentuhan. Paanakin niyo na ako. Aray, ang sakit. Pang-apat na yan hindi ka pa rin ba sanay? Dapat dyan kahit hindi ka umiri, sanang lumabas yung anak mo. Wala dapat masakit-sakit. Ginusto mo yan. Masarap lumandi at gumawa ng bata kaya huwag kang aaray-aray. Ay, sa bagay, mas masakit talaga kapag hindi ka man lamang masasamahan ng ama ng bata sa oras na kailangan mo siya. Ganyan ang nangyayari sa mga kabit na katulad mo. Anong ginagawa mo? Bakit lalong sumasakit ang tiyan ko? At anong sinasabi niyo? Sino nagsabing kabit ako, ha? Hindi ka ba kabit? Sa bagay, feeling mo nga pala ikaw ang asawa. Kaya pala kung makapag-demand ka sa asawa ko, sobra-sobra. Alam mo na, may pinaplano ba kayong masama sa akin?
Relax, hindi naman ako kasing sama ng iniisip mo. Makakalabas naman ang ligtas ang anak ninyo. Pero hindi ako nangangako na magiging mabait ako sa kabit ng asawa ko. Hindi ka naman dapat kaawaan dahil isa kang malaking anay sa pamilya ko. Sa relasyon naming mag-asawa. Rachel, maawa ka. Hindi naman namin sinasadyang mahalin ang isa't isa. Mahalin ang isa't isa? Gaano ka naman nakasisiguro na mahal ka nga ng asawa ko? Hindi ba't minamanipula mo lang siya kaya hindi siya makawala sa'yo? At yung asawa ko naman, saksakan ng uto-uto at karupukan. Ang anak ko! Lalabas ng bata! Matapos makalabas ang sanggol, nawalan din ng malay si Kiara dahil sa napakaraming dugo ang nawala sa kanya. Gayunpaman, nagawan ng paraan ng mag-ina ang pagdurugo sa pamamagitan ng orasyon sa panganganak. Kung ako lamang ang masusunod ay hahayaan ko ng maubusan ng dugo ang lintik na babaeng higad na yan. Ang sarap pakuloan sa kawali na may kumukulong mainit na tubig. Tingnan mo yung bata. Hindi nga may pagkakailang anak yan ni Melvin. Kamukhang kamukha ng lintik na yon. Ay, mas masakit palang makita ang bunga ng kanilang kataksilan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari, Nay. Nung mga sandaling yon, nagulat na lamang sila nang biglang dumating si Melvin. Oh, bakit sumunod ka? Ano, hindi na ba kaya ng konsyensya mo o takot ka lang na baka mapatay namin tong kabit mo? Anong nangyari sa kanya? Huwag ka mag-alala sa kabit mo. Buhay pa yan. Nawalan lang ng malay. Ang laki kasi ng anak mo. Mukhang naalagaan mo ng hustong mag-ina mo, ha? Binabati kita. Tatay ka na ulit. Ikaw nang bahala sa mag-ina mo. Tutal, nandito ka na rin naman. Asawa ko, mag-usap muna tayo. Sasabihin ko na ang lahat. Huwag naman sanang matapos ang relasyon natin dahil lang sa isang pagkakamali. Ano? Ako pang mag-a-adjust para sa'yo? Wala na akong pakialam sa sasabihin mo, Melvin. Durog na ako sa kasinungalingan at kataksilan mo. Kahit pa ilang beses kang humingi ng tawad, hindi mo na mabubuo to. Kung mali ang hindi magpatawad, buong puso kong tatanggapin ang aking pagkakasala. Magsama kayo ng kabit mo. Mula sa araw na ito, tinatapos ko na ang ugnayan natin bilang mag-asawa. Huwag ka nang aapak sa bahay. Huwag ka rin pala mag-alala. Ipapadala ko kay tatay ang mga gamit mo. Sana maging masaya ka sa bago mong pamilya. Hindi, asawa ko. Hindi ko kaya. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Huwag mo naman gawin sa akin to. Nagmamakaawa ako. Tama na. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Huwag ka mag-alala. Darating ang araw na makakalimutan din kita. Darating ang araw na makakasalubong kita na ni katiting na sakit ay wala na akong mararamdaman dahil sa sandaling yon, hindi na rin kita mahal. Aayusin kong lahat, pangako. Huwag ka lang makipag-iwalay sa akin. Ayan, sapat na ba yan para mahimasmasan ka? Ito ang tandaan mo, saluhin mo ang bunga ng iyong pagkakamali. Habang naglalakad pa uwi ang mag-ina, bigla yung nagkatinginan at tumawa. Para akong nabunutan ng tinik, Nay. Ang tagal kong hinintay na masabi ang lahat ng yon. Tama yan, anak. Huwag mong pahirapan ang sarili mo dahil kung meron bang dapat maghirap ay sila yon. Ang importante ngayon ay ang kapayapaan ng isip mo at mapagbayad natin silang dalawa. Ang inaalala ko lamang ay yung apo ko. Paano niya kaya ito matatanggap? Makalipas ang isang linggo. Papa! Gusto ko si Papa! Nasaan si Papa? Anak, wala nang Papa mo. Patawarin mo si Mama kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko ipapaintindi sa'yo ang lahat. Pero darating ang panahon, mauunawaan mo rin ang mga nangyari. Sa ngayon, si Nanay lang ang meron ka, si Lolo at si Lola. Mahal na mahal ka namin, anak. Gusto ko lang po makita at makasama si Papa. Gusto ko po si Papa.
Anak, wala na sila sa baryong ito. Sa ngayon, hindi ko alam kung saan sila nagtatago. Huwag mo nang hanapin ang tatay mo sa kabila ng mga pagkakamali niya. Kung talagang magpapakatatay siya, babalik siya para sa iyo. Ngunit malinaw na mas pinili niya ng panindigan ang bago niyang pamilya. Makalipas ang 1 taon. Mahal, salamat dahil sa kabila ng pagsira ko sa pamilya mo, hindi mo ko iniwan sa kabila ng hirap na pinagdaraanan natin. Salamat sa pag-aasikaso mo sa mga bata. Siya nga pala, bukas ay kukunin ng mga bata ng mga kapatid ko. Si Bunso lamang ang ibibilin ko sa'yo. Hindi pa huli ang lahat. Balikan mo ang mag-ina mo. Humingi ka ng tawad sa kanila ng paulit-ulit. Lunukin mo ang kahihiyan at pride dahil kasalanan naman talaga natin. Alam ko na sila rin ang nagpapahirap sa akin ngayon. Sabi ng albularyo, walang balak na bawiin ang sumpa ng may gawa nito sa akin. Ayaw ko namang dumating sa punto na pati ikaw magawa na rin nilang saktan o ang isa sa mga anak natin. Mga uod at mga insekto, huwag kang susuko. Baka meron pa namang ibang pwede makatulong sa'yo. Ikaw na lang ang meron ako. Wala na akong babalik ang pamilya, Kiara. Kiara, gumising ka! Kasabay ng pagpikit ng mga mata ng babae ay ang pagliliparan ng mga bangaw at dumapo yun sa mga sugat ni Kiara. Kitang-kita na rin ang anit ng kanyang ulo dahil sa paglalagas ng buhok. Nagkukumpulan naman sa isang parte noon ang napakaraming kuto na tila ba namumula dahil sa maraming dugo ang nasisipsip. Hanggang sa maiburol yun ay halos walang makadalaw sa dami ng insekto na umaaligid sa may kabaong. Kaya naman napagdesisyonan na lamang ng kanyang mga kaanak na ilibing na lamang kaagad ang bangkay ni Kiara. Makalipas ang 6 na taon, bumalik si Melvin sa dating baryo at tumuloy sa dating bahay ni Kiara kasama ang kanilang anak. Nabalitaan ko na bumalik na si Melvin dito sa baryo natin. Nagkita na ba kayo? O nagkasalubong man lang? Kumustahan? Ganon? Kumustahan, Nay? Ano na parang walang nangyari? Ganon? Never. Manigas siya. Matagal na yon, anak. Patawarin mo na. Isa pa, pagkatapos niyong pahirapan yung tao sa mga kamalasang sinapit niya, siguro naman ay natuto na siya. Hindi pa rin humababago na ng nakaraan, Tay. Tama lang yun sa kanya. Anak, ikaw maaaring hindi mo na siya kailangan, pero yung anak mo, ako na ang nakukonsensya. Walang araw na hindi niya pinapangarap na makasama ulit ang kanyang ama. Isa pa yung nandito na ulit si Melvin, kaya siguradong magkikita at magkikita pa rin sila. Kapag pinagbawalan ko si Jeremy, sigurado kong susunod siya sa akin. Tsaka, alam niya naman na kung ano nangyari noon. Naiintindihan niya na kung bakit ganun ang naging pasya ko. Siya. Pero anak, malay mo hindi pa naman huli ang lahat. Malay mo'y ikaw ang dahilan kaya siya bumalik. Hindi ka na ba talaga naniniwala sa second chance? Kung magloko pa hindi siya mismo ang barangin natin. Ano? Nako, magkakasala lang ulit tayo tapos siya hindi naman magbabago. Ipinanganak naman loloko, mamamatay naman loloko. Aray ko naman, anak. Alam mo may hangganan naman ang kalandian namin. Tignan mo ako. Proud ka pa talaga ang lintik ka. Buti kung magagandang babae, saksakan naman ang tityarat. Lumayo-layo kang at pinapainit mo lang ang ulo ko. Sorry na. Sinasabi ko lang naman baka sakaling tumahimik ka na. Hindi ako natutuwa sa'yo. Ikuha mo ako ng tubig. Bilisan mo. Naninikip ang dibdib ko. Dibdib?
Wala ka naman dibdib, kaya nga naghahanap ako ng maaakyatan noon eh. Anong sabi mo? Wala. Ang sabi ko, kukuha na ako ng tubig sa kusina. Sandali lang, my loves. Mukhang magkakadalaw na naman yata yung sexy kong asawa. Mainit na naman ang ulo. Asawa ka ng pogi, tapos magagalit ka. Makalipas ang ilang araw, habang naglalakad si Rachel na nakayuko, nakasunod naman sa kanya si Jeremy. Galing sila noon sa kabilang baryo. Madalas kasing sinasamahan ng binatilyo ang kanyang ina. Napatigil sila nang biglang may tumakbong bata na noon ay nasa edad 6 na taong gulang. Naku, nasugatan ka. Bakit ka kasi takbo ng takbo? Ayan tuloy. Saan ang bahay nyo? Gusto mo, kargahin kita pa uwi sa inyo? Ang pogi mo naman. Sino mga magulang mo, ha? Bunso? Anak! Ay, nandyan ka pala. Rachel? Jeremy? Ikaw na ba yan? Kuya Pogi, kilala mo ang tatay ko? Anak, tara na. Nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Sige po, pasensya na. Kailangan na po naming umuwi. Alam ko hanggang ngayon, nasasaktan pa rin kayo sa mga nagawa kong kasalanan noon. Pero, ano pa bang kailangan kong gawin para mapatawad niyo ako? Ayun, tanungin mong sarili mo. Kasi sa pagkakatanda ko, wala kang ginawa. Oo, tinanggap mo lang na nagkamali ka, pero wala kang ginawa para sa amin ng anak mo. Kaya huwag kang aasta na para kang nanghihingi ng sukli na wala ka namang iniaabot na kahit na ano. Pinaghihirapan ng lahat. Huwag kang tuwag. Tara na, anak. Mula noon, nagkaroon na ng lakas ng loob si Melvin na muling suyuin ang kanyang asawa at anak. Gayon din ang kanyang mga biyanan. Dahil sa nakita naman ng mga yon kung gaano nito pinagsisisihan ang kanyang mga pagkakamali at pilit na bumabawi, ay unti-unti namang lumambot ang loob ni Rachel kay Melvin. Isang araw. Ang kulit-kulit mo ah. Oops, saan ka pupunta? Nandyan na si Kuya. Hindi ko akalain na magiging sobrang lapit nila sa isa't isa. Ako rin naman eh. Hindi naman mahirap mahalin yung bata. Malambing at bibo. Parang si Jeremy lang nang maliit pa. Salamat. Salamat at binigyan mo pa rin ako ng pagkakataon na ayusin ang pamilya natin. Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. O kung tama ba to. Ang alam ko lang, masaya yung mga bata sa desisyon natin. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Kasi sa akin walang nagbago. Oo, nagloko ko at nakipagrelasyon sa iba, pero alam ko sa sarili ko na mahal kita. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang mga pagkakamali ko. Kaya mo pa bang ibalik yung pagmamahal mo sa akin? Alam mo, kung wala na akong natitirang pagmamahal sa'yo, wala ka sana dito ngayon. Nasaktan ako, Melvin. Hindi na mawawala yung bahagi ng puso ko na may sugat pa rin ng nakaraan. Pero mas malaki pa rin yung bahagi na... Oo, mahal pa rin kita. Nasaktan mo lang ako, pero mahal pa rin kita. Salamat. Ay, Tasha! Halika nga dito! Oh, bakit? Kung aawayin mo lang ako wag na lang. Hindi! Ikaw naman Halika dito, huwag kang mag-alala at mabait ako ngayon. Bagong ligo at walang mood swings. Eto na. Anong gagawin ko? Kiss mo nga ako. Dalian mo at naiinggit ako sa dalawang ito. Talagang hindi na hinintay na gumabi. Hay nako, si nanay talaga. Yun! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Maraming salamat po at hindi nyo pinagsasawaan ang mga kwento natin. Dahil dyan, meron na naman tayong shout out. Hello po kay Joy Cadusale, kay Celia Tolentino,
Team Christine's Bakery of Cubay, Lambonaw, Iloilo, from Sandro Gar 12. Hi po kay Nashti 28, kay Milrose Galvez, hello kay Margie Banosong, kay Micaela Hangalay, kay Erwina Nimes Manuel, shout out po kay Vilma Bautista, hello kay Robert Crimen, kay Yasmin Bautista, kay Sagaledo family from Rai, hi po kay Medellina, kay Sean Samuel Sebastian from Chonchamcheb, hello po kay Rizalyn Gayanes from Rixander Gayanes, hi din po kay J. Mitch Lim, hi kay Winnie Belmas, hello sa Naling family, at kay Marilor Guevara, hello din po kay Beth Prestado, shout out kay Reynante Siena, kay Sally Roldan, Shauma TV, Elsie Pasasadaba, hello po kay Lydia Lopez, kay Christine Victorino, kay Bea Briones from Hong Kong, hello kay Merly Herbolingo, kay Noemi Garcia Pabunan, shout out po kay Chris Rodmay Suralta, hello kay Romela Terrado, Bob Dylan, Dingkong from Marcos Balingasa, kay Zane Axel Ranada, kay Marian Laborte, John Chris, Roxanne Gaudicos, hello din po kay Nedja Castillo, kay Kimpoy Feliciano, kay Virginia Pontillas, shout out kay Gemma de Ocampo, kay Annalyn Zorca, Rogelio Moresquita, hi din po kay Nita Canillas, kay Marjeline Pasil, kay Betty Velasco, Mel Santarita, Jennifer Camacho, Sam Escobar, shout out kay Jessie Grace, kay Jana May Creo, kay Danilo at Gloria Daloso, at kay Noli Lacorte from Lynn Kaunes. Hi din po kay Princess Grace Reyes at kay Myra Joquino from Mabel Reyes, kay Erica Ember, kay Marife Ife. Hello din po kay Emma Espadillon from Gemma Jane Gaugano. Hi din po kay Laima Edsel Muhammad. Hello kay Emelita from Taguig City, kay Norsen TV, Shara Marie Hipulan. Hello po kay Agnes Amamang Pang from Jackie Demilian. Hi din po kay Lani Malyari. Hi kay It's Chris F. at kay Marisa Espiritu. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Magandang araw po sa ating lahat and see you soon.